Mabilisang update po tayo ha. Sinagot na po ni Coach Tim ang issue tungkol kay Jamie Malonzo na hindi naglaro sa laban ng Ginebra at SMB. Inamin din po ni Coach Tim na mabigat ang kakaharapin ng gilas na New Zealand at Taiwan sa third window ng qualifiers. Paghahanda sa matinding laban, ikinasa na rin po ni Coach Tim Cone. So tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tuluyan ang binigyang kasagutan ni Coach Tim Cone ng mga katanungan tungkol sa hindi paglalaro ni Jamie Malonzo sa laban ng Ginebra at SMB. Kung matatandaan, lumabas sa balitang makikita na ng fans ng Barangay Ginebra si Malonzo sa nasabing bakbakan. Pero sa kabila ng paglutang ng balitang yan, hindi pa rin ito sumabak sa laban. Tanong, ano ang estado ni Jamie Malonzo? Bakit hindi siya naglaro versus SMB? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Romel Fuertes Jr. na Inquirer. Sa ngayon, malusog na siya at clear na ng mga trainer. Pero sa ngayon kasi kailangan talaga makuha namin yung kanyang game shape. Ayaw namin papasukin siya at hindi maganda yung forma niya. Nanganganib na magkaroon ulit ng injury, di ba? Kaya gusto namin makasiguro na 100% na nasa forma siya bago siya bumalik. Okay, so isa lang yung mensahe dito ni Coach Tim eh. Hindi pa siya sigurado na gano'n nakatindi yung forma ni Jamie Malonzo sa ngayon, di ba? Yun lang yun. Ayaw niyang persahin muna si Jamie. Alam niya kasi na mahirap ang hinog sa pilit. Naniniwala siya na kapag pinwersa niya si Jamie, baka mas delikado yon. Baka mas maulit lang yung injury niya at magkaroon lang ulit ng injury. Wise decision yun para sa akin. Kahit may go signal na kasi siya sa mga doktor at trainer, kailangan dumaan muna siya sa proseso ng pagbabalik dito sa court. Once na naandito na kasi siya, persahan na ulit to eh. Wala nang preno ulit yan. At dahil sa pahayag na to ni Coach Tim, hindi pa rin tayo sure kung sa susunod na laban ng Ginebra, makikita na si Jamie ng fans ng barangay, di ba? At siguro pwede na rin nating sabihin na tagilid pa rin siya dito sa Gilas, Pilipinas kahit nagpahayag na siya ng kahandang makasama ulit sa Hanay. Kung hindi nyo nakuha yung balita, sinabi mismo ni Jamie na ayaw na niyang maiwan sa susunod na schedule ng Gilas. Pero dahil konting panahon na lang yan, medyo delikado pa rin siya dito, di ba? Ngayong Feb, may second window tayo versus Chinese Taipei at New Zealand ulit, di ba? Parehong mahirap na laban dahil dadayo sila o ang Gilas Pilipinas sa baluarte ng kalaban. At kahit gusto ni Jamie na samahan ng Gilas, kung wala pa rin go signal mula sa coaching staff, especially dito kay Coach Tim Cone, malamang hindi pa rin siya makakasama sa Hanay. Sa patuloy na paglalahad ni Coach Tim tungkol sa Gilas Pilipinas, inamin na rin ito na hindi basta-basta ang makakaharap nilang dalawang koponan. Binigyan din niya na ang nakaschedule na bakbakan versus Taiwan at New Zealand sa third window ang pinakamabigat na pagsubok para sa Gilas Pilipinas. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Chris Co ng Philstar. Ang dalawang pagdayo na gagawin natin sa Pebrero ay magiging pinakamahirap na bahagi ng window na to. Dalawang matigas na kupunan at parehong dadayuhin. So katulad ng paulit-ulit nating sinasabi, mahirap talaga to kasi kahit may kartada silang 4-0, wala sa poder nila yung crowd. Hindi nila kakampi yung mga nasa arena. In short, hindi ganong katinding moral support ang makukuha ng Gilas Pilipinas kumpara sa naging laban ng Gilas dito sa MOA Arena nung nakaraang November po yun, di ba? Dito kasi kanila lahat eh, yung crowd, pasilidad na pinagsanayan nila, and of course, hindi sila pagod sa biyahe. So ngayon, baligtad na sila dyan. Pagod sila ngayon dahil sa biyahe. Time difference, malaking factor din yun. Mabigat, di ba? Kahit may mga Pinoy sa venue, iba pa rin yung andong ka sa baluarte ng kalaban eh. Mas mataas ang moral ng kalaban sigurado once na ginanap na yung bakbakan sa Taiwan and of course sa New Zealand. Siguro bentahe lang nila dito is may experience na sila na nanalo kahit wala sa baluarte nila. Yung kaso ng Latvia at ng Gilas, di ba? Siguro yun yung magsisilbing motivation ng team sa pagsalang nila dito sa third and final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. At para sa akin, malaking bagay yon. At para paghandaan ng mga matitinding laban sa third and final window ng qualifiers, ikinasa na ni Coach Tim ang planong gawin para mas ma-develop ang dapat i-develop at ayusin ang dapat ayusin ng pambansang koponan. At ang plano ng Gilas Mentor, lilipad sila patungo sa ibang bansa para maghanda. Tanong, saang bansa sila patungo para magsanay? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. May chance na pumunta kami ng Doha bago ang susunod na window para sa ilang friendlies, scheduled workout, pero hindi pa 100% yan. Magiging bahagi yan ng aming paghahanda. Mangyayari yan sa ikasampu o ikalabing isa ng Pebrero. Maaaring pumunta tayo doon at doon gawin yung paghahanda at pagkatapos babalik. Kung pagbabasehan natin yung pahayag ni Coach Tim, kahit hindi pa sigurado yon, may schedule na silang kakalabanin dito sa Doha, di ba? Ilang friendly games din yon na posibleng makatulong para
paghanda ng laban sa Taiwan and sa New Zealand bago yung actual na Asia Cup dito sa August. Good news yun kasi mas mahahasa ang lahat bago pa sumabak sa third window ng qualifiers. Sobrang mahalaga kasi yung third window eh. Minsan ang sinabi ni Coach Tim na dapat malinis ang kartada nila or wala silang talo pagpasok ng Asia Cup para mas may chance ang Gilas na hindi muna makakaharap ang matitigas na kupunan sa simula ng competition. Ibig sabihin, mas may chance na manalo ang Gilas sa hindi ganong katitigas na team kumpara kung sasagupain kaagad nila yung mga bigating Australia, New Zealand at iba pa na banta sa pambansang kupunan. Pananaw siguro ni Coach Tim, mas maganda kung sa mga susunod na round na lang ng competition na nila makaharap or dapat makaharap yung mga bigating team. Anyway, balikan natin ang Taiwan at New Zealand. Ayon kay Coach Tim, mas iba ang team ng Taiwan ngayon kumpara nung unang paghaharap nila dyan. Pinahirapan din kasi nila yung New Zealand sa huling laban nila eh. Sa isang side, yung New Zealand naman, alam naman natin ang goal nila. Bawian ng Gilas. Desidido sila dyan. Walang labis at walang kulang. So guys, maraming salamat.